Minsan, may mga pagkakataon sa buhay na mas mabigat pa kaysa sa mga sugat na hindi nakikita, mga pasakit na walang hanggan, mga alaala na paulit-ulit na bumabalik, at mga pagkatalo na parang bitin na kalungkutan. Isang gabi, sa isang liblib na baryo, may isang batang lalaki na tinatawag na Andoy. Hindi siya kasing swerte ng iba. Lumaki siya sa hirap, at ang buhay niya ay isang walang katapusang laban. Ang mga magulang niyang mahirap ay hindi na rin kayang mag-alaga sa kanya, kaya't sa murang edad, nagtatrabaho na siya sa mga bukirin, nagtitinda ng gulay, at minsan ay nagpapasan ng mga mabibigat na kargamento. Si Andoy ay hindi katulad ng ibang kabataan. Wala siyang mga magulang na mag-aalaga, at sa bawat kanto ng baryo ay natutunan niyang mag-isa. Pero may isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, isang bagay na nagsimula sa mga simpleng panaginip at kakaibang ingay sa dilim ng gabi. Tinutukso siya ng kanyang isipan, ngunit may mga gabi na ang mga tunog at imahe ay tila mas matindi kaysa sa iniisip niya. Isang araw, habang siya ay naglalakad pa uwi galing sa bukid, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Nakatingin siya sa mga puno at sa mga kabahayan, at may kung anong kilig na parang may mga mata siyang nakikita sa dilim. Kakaibang nararamdaman ang pighati sa kanyang dibdib, parang may isang puwersa na tumutusok sa kanya mula sa likod. Lumingon siya at wala namang tao. Nang bumalik ang kanyang tingin sa harap, nakakita siya ng isang matandang babae na nakatayo sa harap ng isang puno ng balete. Ang babae ay hindi katulad ng iba. Parang may mga mata itong kumikislap sa dilim. Pinilit ni Andoy na hindi na lamang siya pansinin, pero hindi siya makaalis. Naglakad siya ng mabilis, ngunit habang siya ay papalapit sa kanyang bahay, naramdaman niya na ang kanyang mga paa ay tila natatakot umusad. May isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa araw na yon, nakipagkita si Andoy sa kanyang matalik na kaibigan, si Tisay. Si Tisay ang tanging taong hindi tumalikod kay Andoy. Sa kabila ng kanyang hirap, palaging naroon si Tisay upang magsalita ng mga biro at magpakita ng malasakit. Nagsabi siya kay Tisay ng kanyang mga nararamdaman, at habang sila ay nag-uusap, sumang-ayon si Tisay na tila may kakaibang nangyayari sa baryo. Tinutukoy ni Tisay ang matandang mangkukulam na si Aling Iska, na kilala sa panggagamot at sa pagiging may alam sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Ngunit ang kakaibang bahagi ng kwento ay hindi lamang si Aling Iska ang bumangon mula sa nakaraan ng baryo. Habang papalapit ang mga gabi, nararamdaman ni Andoy na parang may masamang presensya na sumusunod sa kanya. Hindi na siya makatulog ng maayos. Naghahanap siya ng kasagutan sa mga nangyayari sa kanyang paligid, ngunit isang gabi, dumating si Aling Iska sa kanyang bahay, nag-aalok ng tulong. May mga bagay na hindi mo kayang labanan ng mag-isa, sabi ni Aling Iska sa malalim na tinig na may kabuntot na pighati. Kailangan mo ng tulong ng isang tao na may kakayahan sa mga ganitong bagay. Sabi ni Aling Iska, mayroon siyang alam na hindi pangkaraniwan, isang uri ng ritual ng pagsasanib ng dalawang makapangyarihang tao, isang albularyo at isang mangkukulam. Ang magkasama nilang lakas ay makakatulong upang labanan ang mga nilalang na hindi kayang iharap ng sinuman. Ang mga nilalang na sumusubok sirain ang kaluluwa ng mga hindi pa nakakaharap sa kanilang kapalaran, ang mga aswang. Agad nilang inihanda ang kanilang plano. Ngunit habang nagsisimula ang ritual, may isang hindi inaasahang pangyayari. Isang malakas na hangin ang dumaan at ang kanilang mga kandila ay namatay. Lahat ay naging tahimik.
At doon, sa gitna ng dilim, isang mabigat na pakiramdam ang bumalot sa buong bahay. Hindi lang si Andoy, pati si Tisay, si Aling Iska, at ang buong baryo ay naramdaman ang kakaibang lakas na nagmumula sa dilim. Ang katawan ni Andoy ay parang naglalabanan sa bawat hakbang na ginagawa ng mga nilalang sa dilim. Kung hindi nila magagawa ang ritual na ito, malamang ay magiging huli na. At doon, sa pinakadulong bahagi ng ritual, nang bumangon ang mga anino, isang mas nakakatakot na lihim ang natuklasan, isang lihim na mas malalim at mas matindi kaysa sa mga kwento ng aswang na kanilang pinaniniwalaan. Ano nga ba ang mga nilalang na ito na nagtatago sa dilim ng gabi? At anong misteryo ang nakatago sa mga pinagmulan ng kalupitan na tinutukoy ni Aling Iska? May pagkakataon pa kayang makaligtas sila? Habang dumadaan ang mga araw, lalo pang dumidilim ang mundo ni Andoy. Hindi na siya ang batang dating naglalakad lamang sa mga kabukiran, o ang masayahing kabataang nag-isip kung kailan ang susunod na pagtulong sa kanyang pamilya. Ang mga pangarap na tila wala sa lugar ay nagsimula ng magtakda ng mga takot sa kanyang puso. Bawat kanto na kanyang tinatahak ay may mga matang sumusubok sumilip mula sa dilim, bawat tunog ng hangin ay nagiging isang babala ng hindi maipaliwanag na takot. Ngunit ang pinakamalaking takot ay hindi ang nararamdaman niyang nilalang na nagsusubok humabol sa kanya. Ang takot na nagsimula ay mula sa kanyang nakaraan, isang lihim na ipinagkait ng kanyang mga magulang. Hindi ito isang lihim na tahimik lang. Isa itong lihim na nagpapahulog ng mga bituin sa dilim, isang lihim na nagtago sa ilalim ng mga pangako at sakripisyo. Si Andoy ay hindi isang karaniwang bata. Siya ang anak ng isang albularyo at isang mangkukulam, mga taong may kapangyarihan na itinago mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi kayang itago mula sa kanyang puso. Matagal na itinaguyod ng kanyang ina at ama ang isang masalimuot na buhay, palihim at puno ng mga sakripisyo. Ang mga kababaihan sa kanilang pamilya ay may kakayahang magpagaling ng sugat at makipag-ugnayan sa espiritu ng kalikasan, habang ang mga kalalakihan ay may kakayahang magpalayas ng masasamang espiritu at magtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit isang gabi, nang lumabas ang isang makapangyarihang aswang sa kanilang baryo, isang madugong laban ang naganap. Dito, inalay ng kanyang mga magulang ang kanilang buhay upang protektahan ang kanilang pamilya, ngunit hindi nila inaasahan na ang kanilang mga sakripisyo ay magiging simula ng isang malupit na sumpa sa kanilang angkan. Ang mga aswang ay isang uri ng nilalang na hindi tumitigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang nais, at sa kasaysayan ng kanilang pamilya, isang bahagi ng kadilimang iyon ay nag-ugat sa kanilang dugo. Ang bawat inapo ng kanyang mga magulang ay mayroong bahagi ng puwersang iyon na magpapaalab sa kanilang pagkatao, isang puwersang nakakabit sa kapangyarihan ng mga aswang at espiritu ng kalikasan. Kaya naman, si Andoy ay hindi lamang isang batang ipinanganak sa hirap. Siya ay ipinanganak bilang isang tagapagdala ng isang malupit na paghuhukom. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang buhay ni Andoy. Minsan, nakakasama niya si Tisay sa kanyang mga lakad. Hindi ito makatarungan sa kanyang pakiramdam, ngunit si Tisay ang tanging kaibigan na hindi umatras. Si Tisay ay may isang hindi maipaliwanag na kabaitan, isang kabaitan na tila may kaugnayan sa mga bagay na hindi ordinaryo. Hindi malayo ang mga mata ni Tisay na laging nagmamasid, tila may higit pang alam sa mga nangyayari kay Andoy kaysa sa mga simpleng usap-usapan. Isang araw, sa kanilang paglalakad sa isang madilim na kagubatan, napansin nila ang isang kakaibang nilalang. Isang diwata,
na may mahabang buhok na tila kasing puti ng buhangin at mga mata na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang diwata ay lumapit kay Andoy at sa isang mahimalang tinig nagsalita. "Huwag mong pigilan ang iyong tadhana, Andoy. Hindi mo na kayang takasan ang iyong pinagmulan," wika ng diwata. "Ang puwersang dumadaloy sa iyong pamilya ay hindi maglalaho. Ngunit kung ikaw ay hindi maghahanda, darating ang isang panahon na hindi mo kayang kontrolin ang iyong kapalaran." Habang ang diwata ay nagsasalita, inilabas nito ang isang lumang kabibe, isang bagay na tila hindi galing sa mundong ito. May mga ukit sa kabibe na nagsasabing may kapangyarihan ito, isang bagay na tinatawag nilang mutya ng liwanag, na matagal nang itinagong gamit ng mga albularyo at mangkukulam. Ito ay isang kasangkapang magbibigay kay Andoy ng kakayahang kontrolin ang mga kapangyarihan na hindi kayang hawakan ng sinuman. Ngunit ang paggamit nito ay may kapalit, isang sakripisyo na maaaring magbago sa kanya magpakailanman. Nais ni Andoy na tanggihan ang kanyang kapalaran. Wala siyang intensyon na sundin ang landas ng mga taong nagtakda ng kanilang mga buhay sa mahihirap na pagpili. Hindi siya katulad nila. Hindi niya nais na magdala ng takot at kadiliman sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit habang patuloy na dumadaloy ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari, hindi niya maiiwasan ang mga palatandaan ng kabangisan na nagbabalik sa kanyang pamilya. Ang mga aswang na muling bumangon at nagbabalak na sirain ang bawat kaluluwa sa baryo. Ang kanyang pagsasalungat ay nagiging mas matindi sa tuwing nararamdaman niya ang mga mata na nagmamasid mula sa dilim, na nagsusubok bumangon mula sa mga labi ng nakaraan. Si Tisay, na tila may mga kakayahan na hindi ordinaryo, ay nagsimulang magturo kay Andoy ng mga ritual na ginagamit ng mga albularyo at mangkukulam upang makipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit si Andoy ay tumanggi. Hindi siya handa. Hindi siya naniniwala. Habang dumadaan ang gabi at nagsisimula ng magbago ang kanyang pag-isip, isang bagay na mas malupit kaysa sa kanyang naisip ang dumating. Sa ilalim ng isang malamlam na buwan, ang mga anino ng mga aswang ay muling gumalaw, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga lihim ay patuloy na naghihintay na matuklasan. Si Andoy ay napagdesisyonan na haharapin ang kanyang tadhana. Ngunit may mga puwersa na hindi pa nila kayang labanan, at ang tunay na banta ay hindi pa nakikita. Ang tunay na kalaban ay hindi lamang aswang kundi ang nakatagong lihim ng kanilang pamilya na magpapahulog sa kanila sa isang mas madilim na daan. Ang mga araw ni Andoy ay patuloy na nagiging mas magulo, at sa bawat oras na lumilipas, ang bigat ng kanyang nararamdaman ay lalo pang tumitindi. Sa kanyang isip, laging nag-aalab ang mga alaalang hindi niya kayang takasan, ang mga gabi na tinulungan siya ng kanyang mga magulang, ang mga oras na nilisan nila siya nang walang paalam. Hindi niya malimutan kung paano siya iniwan ng mga taong nagpasya na isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanya, para sa kanilang angkan. Hindi niya alam kung saan nagsimula, ngunit alam niyang may isang bahagi ng kanyang puso na laging naglalaban, ang kagustuhang maghiganti sa mga hindi makatarungang nangyari at ang pananagutan na magtanggol laban sa kasamaan na muling babangon. Naramdaman niya ang pighati sa kanyang dibdib tuwing inaalala ang mga magulang niya, na iniiwasan siyang magtanong tungkol sa kanilang pagkamatay. Wala ni isang sagot mula sa mga matandang kabarangay. Lahat ay natatakot magsalita, parang may isang kasunduan na hindi nila kayang ipaliwanag. Siya ay pinanganak upang magdala ng isang matinding sumpa, at ang kabiguan ng kanyang pamilya ay isang sumpa na hindi matatakasan ng sinuman sa kanila. Ngunit higit pa doon,
Ang sakit ng iniwang kawalan ay tila nag-iwan ng sugat sa kanyang puso, ang pakiramdam ng pag-abandona, ng hindi pagkakaroon ng mga magulang na dapat mag-aruga sa kanya. Ang mga gabi ni Andoy ay puno ng mga tila hindi kapanipaniwala na karanasan. Sa mga sandaling siya ay natutulog, ang mga anino ay nagiging buhay sa kanyang isipan, parang may mga nilalang na sumusubok dumaan sa kanyang kwarto. Madalas niyang maramdaman na may nakatambad na mga mata na nagmamasid mula sa dilim, parang isang masamang espiritu na hindi siya kayang pabayaan. Minsan, ang mga kakilala niyang mga tao ay nagiging parang anino sa kanyang mata. Mahirap mabatid kung sila ba ay totoong tao o mga imahe na isinusuong ng mga halimaw sa kanyang paligid. Isang gabi, habang naglalakad si Andoy pauwi galing sa palengke, naramdaman niyang may isang hindi pangkaraniwang presensya. Lumingon siya sa paligid at nakita niya ang mga anino ng mga puno na parang gumagalaw sa dilim. Ang hangin ay malamig, at ang mga alingawngaw ng mga ibon sa gabi ay nagsimulang magmukhang kakaibang tunog, mga tunog ng kalungkutan at pighati. Pinaandar ni Andoy ang kanyang mga paa at tumakbo. Ang mga anino ay sumunod, at sa bawat hakbang na kanyang ginawa, tila lumalaki ang mga ito, sumasaklaw sa buong paligid. Pagdapo ng kanyang mga paa sa kalsadang matagal na niyang dinaanan, naramdaman niyang isang bagay ang sumiksik sa kanyang kaluluwa. Isang bagay na hindi siya kayang takasan. Nang makarating siya sa kanyang bahay, nakita niyang si Tisay ay naghihintay. Wala siyang ibang nais kundi ang kausapin siya, humingi ng tulong. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman nilang dalawa ang isang kakaibang puwersa na dumaan sa kanilang harapan. Isang mabigat na hangin na parang may naglalakad sa dilim. At doon, nagpakita sa kanila ang isang nilalang na hindi nila kayang ipaliwanag. Isang itim na anino, walang mukha, ngunit may matalim na mata. Ang nilalang na ito ay tila isang imahinasyon na naging buhay, isang aswang na hindi nakikita ng ibang tao, kundi ng mga may kakayahang makita ang mga nilalang mula sa dilim. Tumigil si Andoy sa harap ng nilalang, at isang malupit na tunog ang dumaan sa kanyang pandinig. Ang katawan ni Andoy ay kinabahan, ngunit hindi siya tumalilis. Hindi siya tumakas. Sa halip, inisip niya ang lahat ng mga sakit na naranasan niya mula pa noong siya ay bata, ang pagiging mag-isa, ang hirap ng buhay, ang pagpapanggap na wala siyang iniindang sakit. Ikaw na ba ang maghahatid ng kaparusahan? Tanong ng aswang sa malamig na tinig. Ang mga mata nito ay kumikislap, parang naglalagablab na apoy. Hindi siya sumagot. Hindi niya kayang sagutin. Ang pusong ito na sugatang-sugata sa takot ay hindi kayang magsalita. Isang bahagi niya ang nagtatanong kung bakit siya ang pinili. Bakit siya ang iniiwan sa isang laban na hindi niya kayang hawakan? Ngunit ang kanyang tinig ay hindi rin napatigil. Tumulog ito sa dilim, sa malamlam na gabi. Hindi ko kayang labanan ka. Ang mga salitang iyon ay dumapo sa kanyang puso na parang mga tinik na dahan-dahang sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Hindi ito isang laban na tatanggapin niya. Ngunit alam niya, sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya maaaring magtakip ng mata. Dapat siyang lumaban, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong mahal niya. Sa harap ng isang malupit na paghuhukom, si Andoy ay napilitan tanggapin ang kanyang tadhana, ang sakripisyo ng mga magulang niyang nagtago ng lihim, at ang kalaban na nagsimula ng bumangon muli. Ang puwersang ito na nagbabalik ay hindi lamang isang aswang. Ito ay isang sumpa na nauugat sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Isang malupit na kapalaran na tanging siya lamang ang makakapagbago.
Ngunit sa pagpasok sa isang laban na walang katiyakan, si Andoy ay nakaranas ng matinding paghihirap. Maraming gabi ang dumaan na natutulog siya ng walang kapanatagan, ang mga mata ng kanyang mga kaibigan at kabarangay ay nagiging anino, at ang mga nilalang sa dilim ay nagmamasid, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ang anino ng kanyang nakaraan ay muling bumangon, at siya ay naging alipin ng sariling takot. Habang ang kanyang pagtanggi ay nagsisimulang maglaho, isang bagay na mas malupit at higit pang nakakatakot ang darating sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, tila nagiging mas malupit ang presensya ng mga nilalang mula sa dilim. Hindi na ito simpleng mga panaginip o anino sa kanto. Ang mga palatandaan ng panganib ay nagiging mas malinaw. Minsan, si Andoy ay naririnig na ang mga kaluskos mula sa likod ng kanyang bahay, ang mga hakbang na hindi maipaliwanag, ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat kahit walang hangin sa paligid. Tinutukso siya ng mga tunog, ngunit sa bawat tunog na iyon, ang takot sa kanyang puso ay dumarami. Hindi siya makatulog ng maayos, at kahit ang mga simpleng bagay na dati ay hindi niya inaalala ay ngayon ay nagiging mga sigaw ng takot sa kanyang isipan. Isang gabi, habang papauwi siya mula sa isang bukirin, nakita niyang may mga naglalakad na anino sa kalsadang madilim, parang mga silueta ng mga tao na hindi maabot ng liwanag ng buwan. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Sa tuwing papalapit siya sa kanto, ang mga anino ay tila lumalaki, kumakalat at sumasabay sa kanyang dalaw. Naramdaman niyang parang may matalim na bagay na dumikit sa kanyang likod, parang mga mata na sumusubok pumasok sa kanyang isipan. Lalo niyang naramdaman ang pighati sa kanyang dibdib. May ilang minuto siyang nagpatuloy sa paglalakad ng mabilis, ngunit sa kabila ng bawat hakbang, ang mga anino ay hindi nawawala. Si Tisay, na palaging kasama ni Andoy sa mga araw na ito, ay nakaramdam din ng pagbabago sa hangin. Tinutulungan niya si Andoy sa paghahanda para sa inaasahang laban, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo kay Andoy. Alam ni Tisay na pareho silang takot. Pareho silang nagtatago sa likod ng pagpapakita ng tapang, ngunit pareho nilang nararamdaman ang kalungkutan ng mga sugat na hindi matatakpan ng kahit anong pananggalang. Anong nangyayari sa atin, Andoy? Tanong ni Tisay isang hating gabi, habang tinutulungan niyang ayusin ang ilang gamit para sa kanilang ritual. Ang kanyang tinig ay may kabuntot na lungkot, na hindi kayang ikubli ng kanyang mga mata. Parang natatakot ako. Ang bigat ng pakiramdam ko. Nakangiti si Andoy, ngunit hindi ito ang ngiti ng isang taong matatag. Isang ngiti na puno ng kalungkutan, na nagsasabing hindi niya rin alam kung paano lalaban. Hindi ko na alam, Tisay, sagot niya, pero may mga bagay na hindi na natin kayang pigilan. Ang kanilang mga pagsasanay ay nagiging mas matindi, ngunit ang bawat hakbang patungo sa paghahanda para sa laban ay hindi nawawala ang mga pag-aalinlangan. Ang kanilang mga katawan ay nagsimula ng magpakita ng mga palatandaan ng pagkakapagod, mga mata na nagsasabi ng kakulangan sa tulog, mga kamay na nangangalay sa paghahanda ng mga anting-anting, at mga kalamnan na nagsasabing hindi nila kayang magpatuloy. Isang hating gabi, habang nag-uusat sila sa ilalim ng puno ng balete, isang malamig na hangin ang dumaan, sumabay sa kanilang tinig. Ang mga anino ng mga puno sa paligid ay nagsimulang magbago. Hindi na ito mga anino ng likas na kalikasan. Ang mga ito ay nagkakaroon ng mga mata na kumikislap, parang mga mata ng mga nilalang na hindi mula sa mundong ito. Hindi nila matukoy kung saan nagmumula, pero ang nararamdaman nila ay isang masamang puwersa.
Isang puwersa na maghahatid ng kamatayan. Nagmumula sa dilim, nagsimulang marinig ni Andoy ang isang malamlam na tinig, isang boses na hindi malilimutan. Ang boses na yon ay tila nagsasalita mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, parang nag-aanyaya sa kanya na magpatuloy sa landas ng paghihirap. Bakit mo palalabanan ang iyong tadhana, Andoy? Hindi mo kaya. Hindi ka pa handa. Bumalik ang mga alaalang hindi pa tapos, ang mga sakit ng nakaraan, ang mga pagkatalo ng kanyang pamilya, at ang takot na hindi matanggal. Hindi niya alam kung paano lalaban sa isang kalaban na may kakayahang pumasok sa kanyang puso at pag-isipan ang kanyang mga kahinaan. Si Andoy ay hindi lamang lumalaban sa isang nilalang mula sa dilim. Lumalaban siya sa sarili niyang takot, sa sarili niyang mga sugat, at sa bigat ng mga desisyong kailangang gawin. Ang kalaban natin ay hindi lang sa labas, wika ni Tisay na naglalapit sa kanya. Pati sa loob natin, nandyan ang takot. Habang pinagmamasdan nila ang mga anino na patuloy na nagiging mas malupit, nagdesisyon sila na maghanda para sa isang laban na alam nilang magiging mabigat. Bawat gabing dumaan ay tila nagiging mas mahirap. Si Tisay ay nagbigay ng mga ritual na maaaring magpagaan sa kanilang kaluluwa. Ngunit kahit ang mga ito ay hindi kayang alisin ang takot na kumakalat sa kanilang katawan. Ang mga nilalang ay hindi basta lang umaatake. Alam nila na ang mga aswang ay nagpapakita lamang ng kanilang buong lakas sa mga panahong handa na sila para mag-umpisa ng isang matinding digmaan. Sa gabi ng kanilang huling paghahanda, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang kabibe na ibinigay sa kanya ng diwata ay nagsimulang magbago ng kulay, mula sa malinaw na puti ay naging asul, at sa bawat pagdampi ni Andoy dito, ang mga mata ng kabibe ay kumikislap na parang may sariling buhay. Ang huling piraso ng ritual ay nagsimulang gumana, ngunit ang kanyang katawan ay puno ng kaba. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang puwersa na kanilang haharapin. Ang kabibe, na naglalaman ng imutya ng liwanag, ay tila nagiging isang babala, isang pahayag na hindi pa nila alam ang tunay na lawak ng panganib na nakatago sa dilim. Ang mga anino ay patuloy na nagiging mas malupit, at ang hangin ay nagsimulang magdala ng malalalim na mga boses mula sa malayo. Habang ang gabi ay patuloy na lumalim, nararamdaman ni Andoy na ang kanyang paghahanda ay hindi sapat. Walang kasiguruhan, walang katiyakan. Ang kalaban ay malakas at siya at si Tisay ay mahina. Ang sagupaan ay malapit na, ngunit ang puso ni Andoy ay puno ng takot at pangarap na sana ay wala ng digmaan. Ang takot ay nagsimulang maging isang madilim na anino na bumabalot sa kanilang paligid. At sa kabila ng lahat, ang pinakamalaking laban ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi sa takot na hindi kayang mapaglabanan. Habang papalapit ang araw ng kanilang laban, ang kaba at takot sa puso ni Andoy ay lalo pang lumalala. Kahit anong gawin niya, tila hindi mawala ang bigat na bumabalot sa kanyang buong katawan. Ang mga gabi ay puno ng mga anino na dumaraan, mga hangin na tila nag-aanyaya, at ang matinding kaba na nagsisilbing paalala na ang oras ay tumatakbo. Nasa kanyang isipan, hindi nawawala ang mga tanong na hindi pa rin niya masagot. Bakit siya? Bakit siya ang pinili ng tadhana upang labanan ang mga nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim? Bakit hindi siya pwedeng manatili sa isang buhay ng tahimik na paghihirap? Ngunit may isang bagay na nagsimulang magdulot ng mas matinding alalahanin kay Andoy. Isang gabi, habang sila ni Tisay ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga susunod na hakbang, napansin ni Andoy na ang kaibigan ay tila nag-iwas ng tingin.
Hindi niya ito agad pinansin, ngunit may mga oras na ang mga mata ni Tisay ay tila may tinatagong lihim. Walang alinlangan, may isang bagay na hindi siya kayang sabihin. Sa lahat ng kanilang pinagdadaanan, alam niyang hindi pwedeng magtago ng anuman si Tisay, ang kaibigang matagal ng kasangga sa hirap at ginhawa. Ngunit habang tumatagal, ang pakiramdam ni Andoy ay parang may isang pader na itinayo sa pagitan nila. Mayroon ka bang itinatagong lihim, Tisay? Tanong ni Andoy isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng isang puno ng balete. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay naglalakbay sa mga sanga. Ang kanyang tinig ay may kasamang takot at ang puso ay naglalaban sa bawat salitang bibitawan. Tisay ay naghintay ng ilang sandali bago sumagot. Tumango siya, ngunit hindi kaagad nagsalita. Ang mga mata niya ay napako sa malayo, parang naguguluhan sa isang desisyon na kailangang gawin. Andoy, may mga bagay na mas mabuting hindi mo muna malaman, sagot niya. Ang tinig niya ay malungkot at puno ng panghihinayang. Hindi sumagot si Andoy. Sa halip, siya ay naghihintay ng isang paliwanag, ngunit hindi iyon dumating. Ang mga mata ni Tisay ay nagliwanag ng isang sandali, ngunit agad itong naglaho. Ang takot na nararamdaman ni Andoy ay muling umakyat sa kanyang dibdib. Walang pagkakaintindihan sa pagitan nila, at sa bawat minuto na lumilipas, nararamdaman niyang nagiging malupit ang hangin sa paligid. Ang mga anino na nakapaligid sa kanila ay nagsimulang magbago, nagiging mas magaan, at nagiging mas makulay. Ngunit hindi iyon maganda, hindi iyon maganda. Nagpatuloy sila sa kanilang paghahanda, ngunit ang pagkakaiba ng kanilang relasyon ay hindi na naitatago. Si Tisay ay nagsimulang maglakad ng mag-isa sa mga gabing iyon. Hindi siya sumasama kay Andoy, hindi nagsasalita, hindi nagpapakita ng kahit anong interes sa mga susunod nilang hakbang. May mga pagkakataong siya ay tinatawag ni Andoy, ngunit laging may dahilan si Tisay upang magtago sa dilim. At sa mga gabing iyon, ang puso ni Andoy ay nababalot ng panghihinayang, hindi dahil sa kalupitan ng nilalang na kanilang haharapin, kundi sa mga sagot na hindi niya matanong kay Tisay. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa isang ritual, isang hindi inaasahang bagay ang naganap. Sa huling bahagi ng kanilang ritual, napansin ni Andoy na ang kabibe na ibinigay sa kanya ng diwata ay naglaho. Hindi na ito matatagpuan sa kanyang bag nang magtanong siya kay Tisay, tumaas ang mga mata nito, at tila nag-alinlangan. Hindi ko alam kung nasaan, Andoy, sagot niya, ngunit ang pagkatalo sa kanyang tinig ay kitang-kita sa mga mata nito. Baka nawala na yon sa ilang paghahanda natin. Isang matinding sakit ang dumapo sa puso ni Andoy nang marinig ang mga salitang iyon. Ang kabibe, na naging simbolo ng kanilang pagtangkilik at kanilang gabay sa paghahanda laban sa aswang, ay naglaho ng walang paliwanag. Alam niyang hindi ito isang simpleng aksidente. Bawat piraso ng ritual ay mahalaga, at kung mawawala ang kabibe, mawawala rin ang kanilang pagkakataon na magtagumpay. Ang takot na nararamdaman ni Andoy ay hindi lang mula sa pagkawala ng kabibe. Ang takot ay mula sa hindi pagkakaroon ng kontrol sa sitwasyon. Kung si Tisay ay may itinatagong lihim, kung siya ay nagtatago ng isang bagay, paano siya makakatulong kay Andoy? Ang gabi ay naging mas mahirap. Habang naghahanap sila sa buong bahay at sa paligid ng kagubatan para hanapin ang nawawalang kabibe, ang mga anino ng mga puno ay tila naging mas buhay. Parang may mga mata na nagmamasid mula sa dilim. Ang mga alinggaw ng hangin ay nagiging mas malakas, at ang mga tunog ng mga ibon ay tila nagiging mas malupit.
Ang isang dilim na hindi kayang tanggapin ni Andoy ay sumasaklaw sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang naging malinaw kay Andoy, wala nang mas mahirap pa sa pakiramdam ng pagtataksil. Hindi na siya sigurado kung si Tisay ay may ibang layunin o kung siya lang ang naligaw sa sariling takot. Wala siyang alam kung saan siya pupunta. Ngunit ang kanyang pakiramdam ay tila nagsasabi na ang kalaban ay mas malapit sa kanila kaysa sa kanilang iniisip. Isang araw, dumaan si Tisay na may isang bagong ngiti sa labi. "Andoy, maghanda ka na," wika nito, ang tinig ay parang tila magaan na may halong lakas. "May mga bagay na magiging malinaw sa atin." Hindi na nagsalita si Andoy. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at takot. Ang tiwala ay nahulog, at sa kabila ng lahat ng mga sakripisyo, siya ay hindi sigurado kung may natirang pag-asa pa. Ang labanan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang mga puwersa ng dilim ay dahan-dahan nang nagiging mas makapangyarihan. At sa dilim ng gabi, ang mga kasinungalingan, lihim, at takot ay nagiging mas matindi. Sa kabila ng mga alon ng takot at pagdududa, dumating din ang araw ng labanan. Hindi na kayang itago pa ni Andoy ang init ng takot na sumasaklaw sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang patungo sa kabubatan ay parang isang pagyuko sa dilim, isang pagyakap sa isang kasunduan na walang kasiguraduhan. Si Tisay ay tahimik sa kanyang tabi, ngunit ang mga mata nito ay nagsasalita ng isang bagay na hindi kayang itago, takot, pagsisisi, at mga lihim na hindi pa rin natutuklasan. Walang sinuman sa kanila ang handa, ngunit alam nila na wala nang makakapigil sa kanila. Ang oras ay dumating na. Habang naglalakad sila sa makulimlim na kabubatan, nararamdaman ni Andoy na ang hangin ay tumitigas. Ang mga tunog ng mga ibon ay nawawala, at ang malamlam na liwanag ng buwan ay tinatabi niya ng mga ulap. Sa bawat hakbang, parang lumalapit ang dilim, tila nagpapakita na ang kanilang kalaban. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang mag-iba ng anyo, nagiging parang mga nilalang na may hugis ng tao, pero hindi ganap. Ang mga mata ng bawat puno, ang bawat sanga na umaabot sa kanila, ay parang nakatingin, nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang makarating sila sa isang clearing sa gitna ng kagubatan, isang hindi maipaliwanag na presensya ang sumalubong sa kanila. Sa ilalim ng isang malaking puno, isang nilalang ang lumabas mula sa anino. Ang katawan nito ay parang isang halimaw na binubuo ng mga anino at liwanag, hindi matukoy kung tao o aswang, ngunit malinaw na ang nakatago sa ilalim ng itsura ay isang puwersa na puno ng galit at puot. Ang mga mata ng nilalang ay kumikislap ng pula, matalim at puno ng puot na tila naglalaman ng libo-libong taon ng galit. "Bakit mo ako hinahanap, Andoy?" tanong ng nilalang. Ang tinig nito ay parang sabayang ugong ng mga hangin at mga bulong mula sa dilim. "Walang magagawa ang isang katulad mo. Ikaw ay isang simpleng tao lamang. Hindi mo kayang labanan ang sinumpang lahi ko." Si Andoy ay humarap sa nilalang, ang mga kamay ay nanginginig ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon. "Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapalakas," sagot niya, ang tinig ay may kasamang kabiguan at tapang. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing apoy sa kanyang puso, at sa bawat pagtibok ng kanyang puso, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi lamang siya ang maglalaban, kasama niya ang mga alaala ng kanyang pamilya, ang mga aral na iniwan ng kanyang mga ninuno, at ang tapang na nagmumula sa mga taong nagtiwala sa kanya. Sa kabila ng tapang, ang kalaban ay masyadong malakas. Bigla na lamang, ang nilalang ay sumugod, ang mga kamay na may matutulis na kuko ay sumalpok kay Andoy.
Ang bawat galaw nito ay puno ng puwersa, parang ang buong kagubatan ay umaabot sa kanya at sumusubok magpataw ng kamatayan. Ang mga mata ni Andoy ay sumilay ng takot, ngunit wala siyang balak na umatras. Naramdaman niyang tumama ang mga kuko ng aswang sa kanyang balikat. Ang sakit ay nagdulot ng isang matinding sigaw mula sa kanyang bibig. Ngunit bago pa man siya bumagsak, muling dumating si Tisay mula sa likod, may hawak na matalim na punyal na kumikislap ng pulang liwanag. Tisay, sigaw ni Andoy, ngunit ang kaibigan niya ay hindi sumagot. Ang mga mata ni Tisay ay puno ng sakit at galit, ang mga kamay ay nanginginig habang tinutok ang punyal sa nilalang. Hindi ko na kayang magtago, Andoy, sabi ni Tisay, ang tinig ay puno ng hinagpis. Ito ang huling pagkakataon ko upang maitama ang aking mga pagkakamali. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang sumabog mula sa punyal na hawak ni Tisay, na tumama sa katawan ng aswang. Ang nilalang ay napapaamo ng liwanag, ngunit hindi ito nasaktan. Bagkus, ang nilalang ay nagbago ng anyo, naging mas malakas at mas galit. Ang katawan nito ay naging puro anino, at sa bawat galaw nito ay dumadaloy ang enerhiya ng dilim na nagpapalakas sa bawat hakbang. Hindi na kayang labanan ni Andoy ang lakas ng kalaban, ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay siyang natutunan mula kay Tisay. Ang tunay na lakas ay hindi palaging nagmumula sa katawan, kundi mula sa puso at sa mga alaala ng mga taong minahal mo. Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Andoy ang kabibe na nawawala, ang mutya ng liwanag na ibinigay sa kanya ng diwata. Nang hawakan niya ito, ang kabibe ay nagbigay ng liwanag na kumalat sa buong kabubatan. Ang mga mata ni Andoy ay nagliwanag, at sa kanyang mga kamay ay nag-alab ang lakas na hindi niya alam ay matagal nang nasa kanya. Sa isang huling pagsugod, tinamaan ng kabibe ang aswang, at sa kabila ng lahat ng pagdududa, sa kabila ng lahat ng takot, nagtagumpay sila. Ang aswang ay naglaho sa liwanag ng kabibe, unti-unting nagiging alikabok sa hangin. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, isang huling boses ang bumangon mula sa dilim. Hindi pa tapos ang tinig ng aswang ay bumulong sa hangin, puno ng pagnanasa. Hindi pa tapos, Andoy, ang katawan ni Tisay ay nanghihina, at ang matalim na punyal ay dahan-dahang lumagapak sa lupa. Tumalikod siya kay Andoy, at ang mga mata ni Andoy ay punong-puno ng pag-aalala. Bago siya makapagsalita, naramdaman niya na ang kaibigan ay nawawala sa kanyang mga mata. Ang buong katawan ni Tisay ay naglaho, nagmistulang alikabok sa hangin. Ang tagumpay ay naramdaman, ngunit ang pagkawala ay nagsimula ring magbabadya ng isang mas malaking lihim. Ang kanilang laban ay hindi natapos, at sa kabila ng tagumpay, ang kalaban ay nagbabalik sa dilim. Habang ang liwanag ng kabibe ay unti-unting humuhupa, si Andoy ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kabubatan, ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ang bawat galaw ng kanyang katawan ay puno ng sakit mula sa mga sugat at pagkatalo, ngunit mas malalim pa kaysa doon ang nararamdaman niya, ang bigat ng pagkawala ni Tisay. Tanging ang malamig na hangin at ang matinding katahimikan ng kabubatan ang sumasalubong sa kanya. Walang tunog maliban sa mga paunti-unting pagyuko ng mga sanga ng puno, at sa kanyang mga dibdib, nararamdaman niyang nahulog ang isang malaking piraso ng kanyang buhay. Habang tinatanaw ang pok na iniwan ni Tisay, ang mga mata ni Andoy ay nagsimulang magbasa. Hindi niya kayang tanggapin ang nangyari. Hindi siya handa para sa lahat ng ito, para sa pagkatalo, para sa pagkawala ng isang kaibigang handang magsakripisyo, upang itama ang kanilang mga pagkakamali. Bakit, Tisay? Usal niya sa kanyang sarili, ang tinig ay puno ng hirap.
Bakit mo ginawa yon? Ang kabibe na hawak ni Andoy ay nagsimulang magdulot ng init sa kanyang palad. Ang matalim na liwanag ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit sa kabila nito, nararamdaman niyang ang lahat ng mga sakripisyo, mga aral, at mga pagsubok ay tila hindi sapat. Ang kalaban ay napalayas, ngunit ang halaga ng tagumpay ay napakasakit. Nawala si Tisay, at ang mga sagot na hinahanap niya ay hindi pa natutuklasan. Ang lahat ng ito ay parang isang paglalakbay na puno ng hindi natapos na kwento. Lumapit siya sa lupa kung saan nahulog si Tisay. Ang mga paa ay gumugol ng ilang sandali sa paghahanap ng mga bakas ng kaibigan. Walang matutunan, ngunit naramdaman ni Andoy na may iba pang bagay na naglalakbay sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang mga salitang bumulong sa kanyang isipan, at muling gumising ang mga tanong na naiiwan ng hindi natapos na laban. Alam niyang hindi pa siya tapos sa misyon niyang tumulong at maghiganti para sa mga taong nagdusa. Ngunit ang halaga ng paghihirap na dulot ng mga sakripisyo ay humubog sa kanya. Sa lahat ng hirap, ang pinakamahalagang natutunan niya ay hindi ang lakas na kailangan upang magtagumpay, kundi ang lakas na kailangan upang magpatawad at tanggapin ang mga pagkatalo. Tumatakbo sa isipan ni Andoy ang mga alaalang iniwan ng kanyang pamilya at ng mga ninuno. Sila ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magsimula, ngunit sila rin ang magtuturo sa kanya kung paano magpatuloy. Hindi siya nag-iisa. Sa bawat pagsubok, sa bawat sakripisyo, ang mga alaala ng mga mahal sa buhay ay sumasaklaw sa kanya, tumutulong sa kanya magpatuloy. Ang lihim na iniwan ng pamilya, ang gabay ng mga albularyo, at ang tiwala ng mga taong nagtiwala sa kanya ay nagsisilbing gabay sa kanyang landas. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. May higit pang layunin sa kanyang buhay. Habang pinagmamasdan ang kagubatan na muling naging tahimik, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ang kabibe ay unti-unting nawawala mula sa kanyang palad, at ang liwanag ay naglaho sa dilim ng gabi. Ngunit sa kabila ng pagkawala ng liwanag, nararamdaman niyang ang puso niya ay muling nagbabalik sa tamang landas. Ang mga sakripisyo, ang mga pakikibaka, at ang mga pananakit ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang leksyon. Ang laban ay hindi palaging tungkol sa pagkatalo o tagumpay. Minsan, ang tunay na laban ay tungkol sa pagtanggap sa ating mga kahinaan at sa pagpapatawad sa ating sarili. Bago pa man siya tuluyang maglakad palayo, ang malamlam na liwanag ng buwan ay muling dumaan sa kanyang mga mata. Kasabay nito, isang hangin ang dumaan, at naramdaman niyang isang paboritong tinig ang muling bumangon mula sa dilim. Tisay, ang pangalan ni Tisay ay bumulong sa kanyang isipan. Ang lahat ng nangyari ay may dahilan. Hindi mo ito kailangang ipilit. Nandyan na siya sa'yo. Nandyan siya sa puso mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang pangako. Walang katiyakan, ngunit may pag-asa. Sa kabila ng lahat ng dilim na dumanas sa kanila, isang maliit na ilaw ang nagsimulang magningning sa kanyang isipan. Hindi pa tapos. Ang laban ay hindi pa nagtatapos sa isang pagkatalo. Si Tisay, bagamat nawala, ay nagsilbing gabay, at si Andoy ay patuloy na maglalakbay upang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang takot at sakit ay hindi magtatagal. Huwag mawala ng pag-asa, ang sabi ng kanyang puso. Ang mga alinggaw-ngaw ng kagubatan ay nagsimula muli, at sa bawat hakbang ni Andoy papalayo, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na bumangon mula sa kanyang kalooban. Walang duda, ang tunay na laban ay magpapatuloy. Ang lahat ng laban, hindi sa katawan lang, ang tunay na laban ay sa puso.
At habang siya ay patuloy na lumalakad, iniisip ni Andoy na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa mga armas o sa kapangyarihan ng kabibe, kundi sa mga puso ng mga naglalakbay na hindi sumusuko kahit sa kabila ng lahat ng dilim.